Ako si Adrian at tunghayan niyo ang aking kwento. 7 years old ako nang pumasok si Mami Julie sa buhay ko. 21 years old pa lang siya nang pakasalan siya ng tatay ko. At 32 years old naman si tatay during that time. Sa edad na 29 ay maagang naging byudo si tatay. Namatay ang aking ina dahil sa isang aksidente. At sa loob ng 3 taon, ay mag-isa akong inilagaan at inarugaan ng aking ama. Ngunit kalaunan ay naisip niya mag-asawa ulit. Mabait naman ang naging kasintahan niya na nagngangalang Julie. Agad naman itong nagustuhan ng aming mga kamag-anak. Sobrang sipag ko magtrabaho si Mami Julie sa kung ano-anong online jobs. At yun ang rason kung bakit palalo siyang minahal ng aking ama. Naging maayos naman ang relasyon nila. Hanggang sa may nangyaring isa na namang aksidente na ikinasawi ng aking butihing ama. Sa edad niyang 31, naging byuda si Mami Julie. Habang inaalagaan ng binatilyong nagngangalang Adriana. Sobrang sakit para sa aming dalawa ang nangyari na may halong di masukat na lungkot. 3 na nga lang kami sa bahay, ngunit nabawasan pa kami ng isa. At ang head of the family pa ang unang pumanaw. So sa loob ng kalahating taon, ganun ang setup namin ni Mami Julie. Busy siya sa kanyang online jobs at ako ganun din naman sa aking online classes. Sa kagustuhang bigyan pa rin ako ng magandang buhay, ay nagpakasubsob si Mami sa kanyang career sa internet. Hindi talaga siya nagkulang sa pag-aalaga sa akin. Hanggang sa edad niyang 31, ay napakabata pa rin niya para maging byuda. Kung mag-aasawa man uli siya, tatanggapin ko naman. At alam kong intindihin din siya ng mga kamag-anak ko. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nabiyayaan ng anak ni tatay. Ngunit yun siguro ang dahilan kung bakit sobrang minahal ako ni Mami Julie, na parang tunay niyang anak. Sobrang alaga niya sa akin. Minsan pa nga ramdam ko na mas malaki ang pagmamahal niya sa akin kumpara sa pagmamahal na binibigay ng tunay kong ama sa akin eh. Ngunit ang pagmamahal na yun ay humantong sa puntong masasabi natin na hindi na angkop sa aming dalawa. Kahit pa sabihin na natin na hindi naman talaga kami magkadugo. Matapos ang ilang buwan, sa pagiging sobrang busy ni Mami sa kanyang online jobs, ay nagka-insomnia siya. Kahit kinukulang na ng husto ang oras niya sa pagtulog, hindi talaga nagbago ang pag-aaruga niyang binibigay sa akin. Madalas pa rin niya akong pinagluluto at malinis pa rin talaga ang bahay na tinitirhan naming dalawa. Yun nga lang, may mga panahon na naiidlip na lang siya sa sala na para bang bagsak na bagsak ang kanyang katawan. Dahil sa sobrang pagod. Minsan pa nga ay nakikita ko ang magandang hubog ni Mami dahil sa kanyang maluwag na saplot. Kapag nangyayari yung ganun, ay kinukumutan ko na lang si Mami. O di kaya'y binabaliwala ko na lang. Magandang babae si Mami Julie. At dahil 31 years old pa lang siya at hindi pa nagkaanak, ay maganda pa rin ang hugis ng katawan niya. Makinis rin siya at may taglay na kaputian. Sa kabila ng pagiging kaakit-akit niyang byuda, ay hindi ko nagawang tignan siya sa isang mahalay o mapagnasang paraan. Minahal niya ako bilang tunay na anak at kapamilya. Kaya hindi ko magagawa na bastusin siya sa anumang paraan. Naging maayos naman ang ugnayan naming dalawa.
Walang naging problema. Hanggang sa lumala pa ang insomnia ni Mami, na siyang nagtulak sa akin upang tulungan siya sa kakaibang paraan. Ang solusyon kasing naisip ni Mami Julie para tugunan ang problema niya sa pagtulog ay ang pagsasarili. Oo, ang maganda at mabait kong stepmom ay nagpapaligaya sa sarili para lamang makatulog ng mahimbing matapos ang bawat session ng kanyang online job. Gamit ang isang laruan na nabili niya sa internet, ay pinapaligaya niya ang kanyang sarili para lang makatulog ng maayos. Paraan na rin daw niya yun upang matugunan niya ang pangangailangan niya dahil nasa byuda siya. At bilang ulirang anak, ay inintindi ko na lang si Mami. Mas mabuti rin naman kasi yun kaysa makipaglaro siya sa kung sino-sinong lalaki. Sa loob ng ilang buwan, dingding lang ang namamagitan sa aming dalawa. Dinig na dinig ko ang pagsasarili ng aking ina. Habang ako naman, pinapaligaya rin ang aking sarili. Ngunit disente naman kaming pareho ng aking stepmom habang ginagawa ang ganon sa mga sarili namin. Respetuhan lang ng boundaries. Yan lang naman talaga ang susi sa kaayusan sa bahay. May mga pagkakataon na naririnig ko si Mami Julie habang pinapaligaya niya ang kanyang sarili. May kakaibang naramdaman ako dahil doon. Ngunit hindi ko talaga siya pinapakialaman pag nangyayari yung ganun. Nang minsan mag-ausap kami, may sinabi sa akin si Mami na kahit ang pagsusolo niya ay hindi na sapat para makatulog siya ng mahimbing. Kung dati raw ay dinadala siya ng kanyang pagod para makatulog ng maayos, ay hindi na raw ganun ka-epektibo ang ganun. Ang pagod raw kasi na nararamdaman niya matapos niya magpaligaya ng sarili ay nagiging dahilan din daw yata para tumagal pa lalo siyang makatulog. Awang-awa ko sa kanya nung malaman ko yun. Sa sobrang sipag niya sa pagtataguyod sa buhay naming dalawa, ay hindi talaga siya dapat nagdurusa ng ganito. Lungkot na lungkot talaga ang kanyang mukha nang ikwento niya sa akin ang mga yun. Dagdag pa doon ay may isa pa siyang sinabi sa akin na talagang ikinakaba ko. Pwede bang ikaw magmaniobra ng laruan ko hanggang sa makatulog lang ako? Gusto kong iuntog ang ulo ko nang marinig ko yun kay Mami Julie. Nakakatakot na nakakailang. Nakatanga, tulala, hindi makapaniwala. Nanunuyo ang lalamunan ko. Ito ang mga salitang angkop na deskripsyon sa aking kalagayan nang marinig kong pakiusap ni Mami sa akin. Sana ikaw ang magbaniobra ng laruan ko sa aking kaligayahan, Adrian. Ito ang sabi ng maganda kong stepmom. Kung kayo ang nasa katayuan ko, ano kaya ang magiging reaksyon niyo? Palagay ko'y matutulala rin kayo. Mag-iisip na kayo'y nananaginip lang. Ngunit hinampas niya ang balikat ko. Sabay sabing, nagbibiro lang ako, anak. Ikaw naman, oh. Sumakay ka naman kagad. Hindi ko naman talaga sinakyan ang birong yun. Ngunit sa likod ng aking pag-iisip, hindi ko maiwasan na pagpantasyahan ng konti ang mga eksenang mangyayari sa pagitan naming dalawa. Napalunok ako ng laway
matapos paglaruin ng mga imahen yun sa aking pag-iisip. At ang nakakailang pa ay napatitig si Mami sa akin ng ilang segundo na para bang nababasa niya ang aking imahinasyon. Nakakailang talaga at sobrang nakakahiya. Lumipas ang ilang linggo. Patuloy kami sa mga aming pinagkakaabalahan. Si Mami sa kanyang online jobs at ako naman sa aking modules at online class. Hiniling ko talaga at dinalangin na gumaling na si Mami sa kanyang insomnia. Ngunit sa kasamaang palad ay lumala pa ito. Lumalalim na ang mga mata ni Mami at laging pagod sa mga gawaing bahay. Gayunpaman ay patuloy pa rin niya akong inaalagaan. Awang-awa na talaga ako sa kanya. Kung may magagawa lang sana ako. Paulit-ulit kong wika sa aking sarili. Hanggang sa isang umaga, matapos ang work shift ni Mami, ay nakita ko siyang humilata sa ibabaw ng kanyang kama dahil hindi niya na masyadong naisara ang pintuan. Nakita ko siya nang hindi sinasadya. Akma siyang paliligayahin ng sarili gamit ang kanyang laruan. Napalunok ako ng laway. Nag-iinit. Sa gitna ng aking matinding pagtitig, ay hindi ko napansin na nakatitig na pala siya sa aking muka. At sa halip na magulat, ay isang matinding paghihingalong nakita ko sa mukha niya. May kumot naman sa kanyang bandang ibaba. Ang tanging nakikita ko lang ay ang kanyang mga tuhod at mga binti. Mabuti na lang ay hindi masyadong mahalay kung titignan ng ayos ni Mami. Dahil sa kumot na tumatakip sa bahaging yon, wala man siyang sinasabi, ay nababasa ko na parang gusto niyang lumapit ako at gawin ng totoo ang biro niya sa akin noong mga nakaraang linggo. Nanginginig man ng husto, ay nagawa kong makmang papalapit sa nakabukas na pintuan. Papasok sa kwarto. At hanggang sa gilid ng kama ni Mami, muli akong napalunok ng laway at nagsalita ng, "Ma, kung gusto mo, ako na lang ang gagawa niyan para sa'yo." Naisip ko kasi na baka hindi naman kayo makatulog matapos niyong gawin yan. Kaya, ako na lang. Nanginginig ako at nauutal ng sabihin yun. Hindi ko alam kung paano ko nagawang tapusin ang mga katagang yun. Sige, Adrian. Mautal-utal na rin niyang sagot sa akin. Umupo ako sa bandang paanan ni Mami. Nakatiklop ang kanyang mga tuhod. Ipasok mo ang kamay mo sa ilalim ng kumot, Adrian. Hawakan mo ang laruan sa ilalim. Dahan-dahan ko namang ipinasok ang nanlalamig at nanginginig kong kamay sa ilalim ng kumot. Muli akong lumunok ng laway at naging parang estatwa. Hindi ko yata magawang paniwalaan na nandito ko sa malapanaginip na eksena. Adrian, anak ko, ganyan nga. Tulungan mo si Mami. Kahit may matinding pagkailang akong nararamdaman, ay hindi ko rin mapigilan mag-init ng husto. Hindi ko na mabilang kung ilang minuto ang lumipas sa mga tagpong yon. Kitang-kita ko naman ang saya sa mukha ni Mami sa ginagawa ko sa kanya. Kapag pinakasalan ng yumao mong ama ang isang babae, dapat ay ituring mo ring tunay na ina ang babaeng yun. Ganun ang tinatak ko sa aking isip. Maraming taon na ang lumipas.
Dahil ganun din ang payo sa akin ng aking mga tiyahin at iba pang kamag-anak. Kaya sinunod ko ang mga yun. Ngunit magagawa ko kayang sundin pa rin ang alintuntuning yun kung ang maganda kong stepmom ay nakahiga ngayon sa kanyang kama. Hindi ko talaga maipaliwanag ang mga tumatakbo sa isip ko nung mga oras na yon. May mga boses na bumubulong sa akin na parang, "Hindi tama ang ginagawa mo. Nanay mo pa rin yan kung tutuusin." "Ano ba yung ginagawa mo, Adrian? Akala ko ba mabuting bata ka?" Ngunit meron din namang ganito. "Sige lang, Adrian. Huwag ka na magpigil." Parang nagtatalo ang boses ng mga anghel at demonyo sa loob ng aking isipan. Ngunit isinantabi ko ang mga yun. Ang iniisip ko na lang, makakatulong ba to kay Mami Julie? Dahil alam ko na makakabuti to sa kalusugan niya. Dahil maaari siyang makatulog ng mahimbing, tuloy ko ang aking ginagawa. Kitang-kita ko kung gaano kahigpit ang pagkakapit ni Mami sa bedsheet nang maabot niya ang langit. Alam ko na naibigay ko na naman ang gustong mangyari ng aking ina. Nakita ko na lang na unti-unting bumabagal ang paghinga ni Mami. Patid kong nakatulog na talaga siya. Kaya tumayo na ako at kinumutan mabuti si Mami. Tinitigan ko siya ng ilang segundo. Natutuwa ako na nakatulong yata ako para makatulog ng maayos ang aking butihing stepmom. Humakbang ako ng mabilis papunta sa aking kwarto. Kinakailangan ko na rin mailabas ang matinding init na bumabalot sa akin. Hanggang sa bigla na lang ako natigilan. Dahil sa mga oras na yon, si Mami ang aking nasa isip. Naiilang talaga ako. Hindi ko man siya tunay na ina, ay nanay ko pa rin kung maituturing. Kung kaya naman agad kong binuksan ang laptop, naialis ko naman kay Mami Julie ang aking maruming pag-iisip. At nabaling naman to sa magagandang babae na nakita ko sa ilang videos. Nang matapos ay nakatulog din ako ng mahimbing dahil sa matinding pagod. Gabi na nang kinatok ako ni Mami Julie sa aking kwarto. Maghahaponan na raw kami. Bilib na bilib talaga ako sa kanya. Hindi talaga siya nagmimintis sa pagluluto para sa akin. Maliban na lang sa lunchtime ng araw na yon. Sa sobrang himbing ng kanyang pagtulog, ay hindi talaga niya nagawang gumising upang ipagluto ko ng aking pananghalian. Ayos lang yun, Mom. Pagod ka sa online job mo. May pagkahiya sa mukha ni Mami Julie nang marinig yun. Inakala niya sigurong binibiro ko siya tungkol sa nangyari sa amin ng umagang yun. Naiyari naman ako sa sinasabi ko. Kung may ibang paraan lang sana para masabi ko yun nang hindi masyadong maiilang si Mami. Habang kumakain kami, ay nagpaliwanag si Mami na hindi raw niya sinasadya na hikayatin akong gawin yun. Huwag ka na mag-apologize, Ma'am. Ako naman ang lumapit talaga, di ba? Sana pinigilan kita, Adrian. Ina mo pa rin ako. Hindi tama na udyukin kita sa gawain ganun. Patuloy kami nag-usap at nagpaliwanagan. Hanggang sa nagkabiruan kami na wala nang ibang magtutulungan sa bahay, kundi kami lang din. Nagbiro pa nga si Mami na kung okay lang daw sa akin, ay siya naman daw ang maglalaro sa aking ibaba. Natawa ako na nag-init ng matindi nang sabihin niya yun. Hanggang sa dumaan ng 1 linggo. Napapansin ko na parang mas masayahin na si Mami Julie kumpara sa dati. Nasabi niyang nakatulog raw siya ng maayos nung mga nakaraang araw. Malaking tulong daw talaga ang kakaibang ayuda na binigay ko sa kanya. Ngunit panandalian lang pala yun. Sapagkat matapos ang 2 pang linggo,
ay bumalik na naman ang insomnia ni Mami. Muli siyang nangangayayat at laging pagod na ulit sa paggawa ng mga gawaing bahay. Naawa ko sa kanya. Naulit na naman siya sa ganitong sitwasyon. Kaya para sa akin, kailangan kong aksyonan ulit ang problema niyang ito. Kailangan. At ganun na nga ang nangyari. Ang akala kong one-time incident, naulit yun ng naulit. Hanggang sa wala na talagang hiya ang namagitan sa aming dalawa. Halos tuwing umaga, matapos ang kanyang trabaho sa magdamag na online job, ay tatawagin niya ako sa kanyang kwarto para gawin naman sa kanya ang regular routine upang siya'y makatulog ng mahimbing. Siyempre, panay ang pagsasarili ko matapos kong gawin yun sa kanya. Hindi naman nagtatanong si Mami kung anong ginagawa ko matapos ang episode namin. Batid kong alam niya na talaga ang ginagawa ko matapos ko siyang trabahuhin. Isang umaga, may matinding problema ang umusbong. Tinawag ako ni Mami upang patulugin siyang muli. Ngunit may problema talaga. Nung nakaraang araw kasi, umalis si Mami para sa isang seminar. 3 araw siyang namalagi sa isang stay-in facility kung saan ginanap ang naturang seminar. At dahil pabalik-balik na raw si Mami doon, iniwan niya ang ilang gamit niya sa room assignment niya sa building na yun. Ang problema ay naiwan niya doon ang kanyang laruan na gagamitin sana namin sa umagang to upang siya'y makatulog ulit ng mahimbing. Paano na ngayon to, Mami? Wala ang laruan mo rito. Tanong ko sa kanya. Kahit wala naman yun, may ibang paraan naman, Adrian. Napalunok ako ng laway at nanginig ng husto sa sinabing yun ni Mami. Mami, sure po ba kayo? Mautal-utal kong tanong. Oo, Adrian. Tama na ang pagpipigil. Tama na ang pagkukunwari. Gusto ko to. Kailangan ko to. Gusto mo din naman, di ba? Tango na lang ang nagawa kong pagtugon sa kanya. Ilang segundo pa'y nakahiga na ako. At nasa ibabaw ko naman si Mami Junie. Hanggang sa bigla niya akong sinunggaban sa labi. Sa loob ng ilan pang minuto, nagpakalunod kami sa ligaya ng aking ina. Ako na ngayon ang pumalit sa pwesto ni tatay. Tila imposible, pero nangyayari. Ilang sandali pa'y sabay na namin abot ng langit. Hindi ko akalain na ang stepmom ko pa magmumulat sa aking kamunduhan. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga araw. Paulit-ulit yung nangyayari. Sobrang saya ko dahil natutulungan ko na si Mami Julie sa problema niya sa pagtulog. At napupunan ko pa ang kanyang pangangailangan.